ng makina ng ADB, ulit. Sa engine, wait lang. Pag-usapan naman natin ang, wait lang. May ano siya, may experience siya dito kasi yun. Sa type ng engine ito, meron siyang pole barb. Ulit. Hello guys, nandito ulit tayo sa San Simon, Pampanga, dito sa FKM warehouse. Nandito tayo para i-review ang bagong labas na motor ng FKM, ang ADB 180. Last week, ang na-review natin ay ang FKM Venture 150. Ngayon naman, ang i-review natin ay ang FKM ADB 180. Yes, sir. Ayun. At dahil hindi tayo marunong mag-review ng motor, nandito si Sir Eric. Nagmamarong-marunong. So punta tayo ngayon sa product overview nitong motor na to. Sa engine, meron siyang 4 valve, single overhead cam, liquid cooled at meron siyang displacement na 100cc. Maximum horsepower nito ay 13.6 kilowatts at 8,000 RPM. At meron siyang maximum torque na 17.2 Newton meter at 6,500 RPM. Overall length, width, and height, meron siyang 196.5 cm by 73 cm by 117 cm. Ang wheelbase nito ay 135 cm. Ang seat height nito ay 49 cm at ang ground clearance nito ay 8.5 cm. Ang curb weight nito ay may timbang na 135 kg at ang fuel capacity nito ay 10 liters na hindi ka mabibitin sa mahabang biyahe. Alright, let's go. Let's go! Tingnan natin kung ano yung pakiramdam pag may angkas at anong pakiramdam pag may angkas. Ano ba pinagkaiba nun? Ano ang pakiramdam pag may angkas at anong pakiramdam ng umaangkas? Umaangkas, ayan. Alright. Okay. Malakas yung hatak. Dapat nakahawak talaga yung pinion mo o yung angkas mo. Kasi pag tumipiga yung kanyang silindro, malakas yung hatak niya, sir eh. Malakas sir. Dahan-dahan lang tayo. Sa akin naman sir, since ako yung driver, kayang-kaya naman pag may angkas. Hindi naman siya yung malikot dahil may angkas ka. Hindi siya mabigat, sir. Sir? Manibela, hindi siya mabigat sa manibela. Manibela, hindi naman. Stable yung manibela niya. Actually, bitawan mo yung manibela. Stable yung manibela. And then kahit na may angkas ka, yung sitting position niya, hindi ka ngawit. Mas comfortable to sir pagka naka-top box dahil merong sandalan yung angkas. So, possible na mas maluwag pa siya dito sa gitna. Oo. Oo. Oo nga, no? Since 100cc to, i-expect nyo na malakas talaga yung torque niya. Napaka-comfortable. Subukan natin mamaya sa cornering. Kung okay ba siya sa cornering pag may angkas. Pero sa long ride talagang hindi ka ngawit. Kasi may mga motor na pag may angkas ka, alam mo yun, yung ramdam mo yung bigat ng motor, pati yung angkas mo, masakit sa katawan. Pero ito, very relaxing talaga siya. Tapos yung paa mo, sir, naka-straight ba? Straight yung paa ko. So pag ngawit na ngawit ka na, pwede mong straight para makarelax ka talaga. Oo. Tingnan natin kung medyo bilisan natin konti. Very responsive yung ano niya. Ang sarap niya i-banking kahit may angkas siya. Saka maganda nito, kahit stuck yung tire niya, ramdam mo yung kapit ng gulong eh. Kumbaga may confident ka na i-banking talaga siya. Pag nag-banking tayo, parang kumakapit lang siya eh. Kapit na kapit siya. Kahit sabihin mong dual sport yung gulong niya, no? Kapit na kapit siya. So yun. Mag-jowa kayo, pwede kayong bumili nito. Yung malakas na to. Kaya kayong dalhin dito sa Baguio. Pero sir, sabi nila may sumpado pag mag-jowa kayong umakyat ng Baguio eh. Oo. Maghihiwalay ito pag umakyat ng Baguio mag-jowa eh. Sir Flicker, kumusta naman po yung pagte-test drive nyo sa ADB 180 ng FKM Motorcycle Philippines? Okay naman siya, maganda siya. Maganda yung handling niya. Malakas yung torque niya. May hatak. Kung halimbawa sanay ka sa nakatulad ko, ako kasi wala akong experience sa ADB scooter eh. Ang motor ko na ginagamit na scooter ay Aerox 155 lang. Ang magiging problema mo, kasi mataas to, nakatingkayad ka, kung titingnan mo dyan, hindi iaabot yung paa mo doon sa ground. Ang height ko ay 5'6" for reference. Kaya pag halimbawa, pagdating mo sa stoplight, ano natin.
stoplight, pagdating mo sa stoplight, tapos hindi ka sanay na dito mataas, medyo kailangan mong ibaba yung isa mong paa para maging balance siya. At isa pa dito, kung halimbawa, para sa akin kasi sanay ako sa Aerox, wala naman akong ibang nasakyan na ADB. Bukod dito, syempre, saka yung Venture, test ride lang natin, pero hindi natin na nasasakyan yun araw-araw. Ang nagiging, ang napansin ko dito, medyo matigas yung manibela niya. Maganda yun para maging stable naman siya, pero kung sanay ka sa Aerox, na katulad ko, medyo mabigat to. At isa pa sa napansin ko dito, isa sa nagandahan ko dito, kasi low-tech yung motor na ginagamit ko eh. Ito, pag umaandar siya, tapos tinigil mo, subukan natin. Oh. Tigil. Tapos binitawan mo yung kanyang accelerator. After 1 seconds ay 6 seconds, dapat namamatay siya. Kaya lang bakit hindi namatay? Hindi ko alam kung anong nangyari. Ano ba to, sir? Naka-on yan, sir. Naka-on. Kasi kanina namamatay siya eh. Traffic. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,600. Namatay. Tapos, pag inano ko pag tinigil ko, hindi pa tayo sanay dito. Tapos lalabas yung mga bagong labas. Kaya ibabalik na natin to. So yun lang. Ang presyo pala nito ay 178,000. Okay na, sir. Alright guys, so hanggang dito na lang yung vlog namin ni Sir Flicker. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Sa mga gusto pang makapanood ng iba-ibang klase ng motor ng FKM Motorcycle Philippines, lagi lang kayong mag-abang sa aming upload ni Sir Flicker. So muli, maraming salamat. Ride safe and God bless us. Thank you, sir.